Sa kabila ng sinseridad at pananampalataya at debosyon ng mga Mormon sa kasalukuyan, ang pinagmulan ng kilusan at ang kinikilala nilang aklat na Book of Mormon ay nananatiling napakakaduda-duda. Ang pinagmulan ng pangalan ng Book of Mormon ay hango sa pangalan ng propeta na si Mormon. Ayon sa aklat na These Are the Mormons ni Richard L. Evans, pahina 10 ay ganito ang sinasabi: Mormon was the name of one of the later prophets of this period from whom the Book of Mormon takes its title. Ngunit, paano nga ba nabuo ang aklat ng Mormon? Totoo ba na ang Book of Mormon ay inspired writings na mula sa Diyos o ito ay bunga lamang ng malikot na imahinasyon ni Joseph Smith? Si Joseph Smith ay ipinanganak sa Sharon, Vermont noong 1805. Nang siya ay 14 na taong gulang, sinabi niyang nagpakita di umano sa kanya ang Diyos at sinabihan di umano siyang huwag sumali sa alinmang relihiyon dahil lahat ng kanilang mga doktrina ay kasuklam-suklam. 3 taon pagkatapos mapakita di umano ang Diyos sa kanya, sinabi di umano sa kanya ng isang anghel na si Moroni na pumunta siya sa burol ng Cumorah, malapit sa Palmyra, New York, kung saan makakakita siya doon ng isang aklat di umano na nakasulat sa mga golden plates na naglalaman di umano ng kasaysayan ng mga sinaunang Amerikano at ang kumpletong ebanghelyo. Doon daw yon itinago ni Moroni at ipinagkaloob ito ni Moroni kay Joseph Smith. Bagaman sinasabing ito ay nakasulat sa Reformed Egyptian, sinabi ng anghel na si Moroni na magagawang isalin ito ni Joseph gamit ang Urim at Thummim na natagpuan malapit doon. Kaya sinunod daw ito ni Joseph at kanyang natagpuan di umano ang mga golden plates at ang paraan ng pagsasalin, ngunit sinabi di umano ng anghel na si Moroni na huwag hawakan ni Joseph ang mga ito sa loob ng 4 na taon. Sumunod naman daw sa utos si Joseph Smith, kaya paglipas ng 4 na taon, noong 1827 ay nagsimulang magdikta si Joseph sa 3 mga tagasulat niya ng magiging nilalaman ng Book of Mormon. Sila ay sina Oliver Cowdery, Martin Harris at Emma Smith. Dito ay idinikta ni Joseph Smith sa 3 tagasulat ang salin ng mga nilalaman ng golden plate na siyang magiging Book of Mormon, habang siya ay nasa likod ng tabing. Pagkatapos maisulat at maisalin ang nilalaman ng golden plate, ay kinuha di umano ito muli ni Moroni. Kaya wala na sa mga Mormon ang golden plates. Makalipas ang ilang taon matapos maisulat ang Book of Mormon, noong 1835, binili ni Joseph Smith ang 4 na mami at ilang piraso ng papyrus mula kay Michael Chandler, isang naglalakbay na mangangalakal ng mga antigong Egyptyo. Naniniwala si Joseph Smith na ang mga papyrus na kasama ng mga mami ay naglalaman ng sinaunang mga kasulatan. Isa sa mga ito ang kanyang isinalin at tinawag na Aklat ni Abraham, na bahagi ngayon ng Pearl of Great Price, isa sa mga sagradong aklat ng LDS Church. Ang pagsasalin ni Joseph Smith sa mga papyrus ay naging kontrobersyal, sapagkat muling natuklasan noong 1960s ang ilang bahagi ng mga orihinal na papyrus na sinasabi ni Joseph. Napag-alaman ng mga modernong Egyptologist na ang mga ito ay mga karaniwang funerary texts lamang, tulad ng Book of the Dead, na walang kaugnayan sa kwento ni Abraham na isinalaysay ni Joseph Smith. Sa makatuwid, isa itong napakalaking kasinungalingan ni Joseph. Sa kabila nito, sinasabi pa rin ng mga Mormon na kung ang mga ancient Israel ay may Biblia, ang mga taga-kanluran daw ay may Book of Mormon. At ang nakapangingilabot pa, ay ang paniniwala nila na nakahihigit pa sa Biblia ang Book of Mormon. Ayon sa Book of Mormon, ang aklat ay isang kronika ng mga Hebreo na lumipat sa Amerika noong sinaunang panahon. Sinasabi din sa Aklat ng Mormons na ang mga Incas at mga Aztecs ay mga inapo ng mga Israelita, ngunit napatunayan ng mga eksperto na wala itong katotohanan. Ang sentral na tema ng Book of Mormon ay ang pagbisita di umano ng Panginoong Hesukristo sa Amerika matapos ang kanyang pagkabuhay na mag-uli. Sa Aklat ng 3 Nephi, si Hesukristo ay nagpakita di umano sa mga tao sa Amerika, nagturo sa kanila, at nagtatag ng kanyang iglesia doon. Gayunpaman, ang paniniwalang ito ay hindi tinatanggap ng karamihan sa mga Kristiyanong denominasyon at ng akademikong pamayanan sa labas ng LDS Church, sapagkat walang arkeolohikal o historikal na ebidensya na sumusuporta sa pahayag na ito. Ang Book of Mormon ay nakatanggap ng iba't ibang kritisismo mula sa mga iskolar, historiador, at iba pang mga grupo dahil sa mga sumusunod. Una, arkeolohikal at historikal na kakulangan.
Walang natagpuang ebidensya ang mga arkeologo na sumusuporta sa mga detalyadong kasaysayan ng mga tao, lugar, at kaganapan na inilalarawan sa Book of Mormon. Ang mga kultura, lungsod, at mga teknolohiyang nabanggit sa aklat, tulad ng paggamit ng bakal, mga karwahe, at kabayo, ay hindi matatagpuan sa pre-Columbian na Amerika ayon sa kasalukuyang mga arkeolohikal na natuklasan. Ikalawa, pagkakaiba sa agham at heograpiya. May mga detalye sa Book of Mormon na hindi umaayon sa kilalang heograpiya at natural na kasaysayan ng Amerika. Halimbawa, ang mga hayop at halaman na nabanggit sa aklat, tulad ng mga kabayo, baka, trigo, at barley, ay hindi umiiral sa Amerika bago ang pagdating ng mga Europeo. Ikatlo, linguistic inconsistencies. Wala ring natuklasang ugnayan sa pagitan ng mga wika ng mga Incas at Aztecs na sinasabing pinagmulan ng Book of Mormon, tulad ng mga sinaunang Hebreo o Egyptian. Ika-4, mga DNA. Ang mga DNA ng mga katutubong Amerikano ay nagpapakita na sila ay nagmula sa mga sinaunang populasyon ng silangang Asya, hindi sa mga Israelita o gitnang silangan man, gaya ng ipinapalagay sa Book of Mormon. Ika-5, mga sipi sa Biblia. Maraming sipi sa Book of Mormon ang direktang kinuha mula sa King James Version ng Biblia, kabilang ang mga kamalian sa pagsasalin na natagpuan sa bersyong iyon. Sa makatuwid, hindi ito nagkataon lamang dahil kung talagang inspired writing ang Book of Mormon, hindi sana kasamang nakopya pati ang mali sa King James Version. Ika-6, mga pagbabago sa teksto. Mula nang mailathala ang Book of Mormon noong 1830, ang Book of Mormon ay dumaan sa maraming revision. Ang mga revision ay mula sa mga maliliit na pag-aayos ng gramatika, hanggang sa mga mas malalaking revision, na nagdulot ng mga tanong tungkol sa pagiging inspired at walang kamalian ng orihinal na teksto. Sapagkat kung ito ay original inspired writing na mula sa Diyos, hindi ito dapat isaayos at irebisa. At ika-7, ay ang napakaraming talatang sinasalungat ng Book of Mormon sa nga talata ng Biblia. Gaya ng paniniwala nila ng pagbabautismo sa mga patay, pagbibigay ni Kristo ng pagkakataong maligtas ang mga tao sa panahon ni Noe, at marami pang iba. Mali din ang kanilang unawa sa Ezekiel 37:11 na ito, di umano, ay hula ng Biblia sa pagkakaroon sa Book of Mormon, subalit nagkakamali sila, dahil ito ay hula sa pagiging isang muli ng Juda at Israel na nahati noon sa dalawang kaharian. Ang mga puntong ito ay bahagi ng mga dahilan kung bakit maraming iskolar at mga tao sa labas ng LDS Church ay nag-aalinlangan o hindi naniniwala sa pagiging totoo ng Book of Mormon. Ayon pa sa mga kritiko at ilang mga iskolar, ay malamang nabunga lamang ng malikot na imahinasyon ni Joseph Smith ang Book of Mormon. Narito ang ilang teorya at ebidensya na sumusuporta sa ideyang ito. Una, kakayahang pampanitikan. Bago pa inilathala ang Book of Mormon, si Joseph Smith ay kilala sa kanyang kakayahan sa pagsasalaysay ng mga kwento at sa kanyang interes sa relihiyon at kasaysayan. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagsabi na si Joseph ay may kakayahang magsalaysay ng mga komplikadong kwento ng detalyado. Ikalawa, kontemporaryong impluensya. Ang Book of Mormon ay naglalaman ng mga tema at ideya na malapit sa mga tanyag na diskurso noong panahon ni Joseph Smith, tulad ng anti-katolikong damdamin at mga teorya tungkol sa mga nawalang tribo ng Israel. Ang mga temang ito ay karaniwan sa mga publikasyon at pag-uusap sa rehiyon ni Joseph Smith noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Ikatlo, paralelismo sa iba pang aklat. May mga pagkakatulad sa pagitan ng Book of Mormon at ng iba pang aklat na sikat noong panahon ni Joseph Smith, tulad ng The Late War ni Gilbert Hunt at View of the Hebrews ni Ethan Smith. Ang mga aklat na ito ay naglalaman ng mga ideya at estilo na makikita rin sa Book of Mormon. Ika-4, mga kasamahan at saksi. Ang mga kasamahan ni Joseph Smith, tulad nina Oliver Cowdery at Sidney Rigdon, ay iniugnay rin sa pagsulat ng Book of Mormon. Si Sidney Rigdon, isang dating mangangaral ng Campbellite, ay tumulong kay Joseph Smith sa paggawa ng aklat dahil sa kanyang malalim na kaalaman sa Biblia at teolohiya. Ika-5, mga pahayag ni Joseph Smith. Si Joseph Smith mismo ang nagsabi na tinanggap niya ang Book of Mormon sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga golden plates na ibinigay sa kanya ng anghel na si Moroni. Gayunpaman, walang mga plate na nakita ng publiko, at ang testimonya ng mga saksi na nakakita raw sa mga ito ay walang ebidensya.
Noong 1839, pagkatapos ng pag-uusig na naranasan ng mga miyembro ng LDS Church sa Missouri, binili ng mga Mormon ang isang lugar na tinatawag na Commerce, Illinois, na kalaunan ay pinalitan ng pangalan na Nauvoo. Si Joseph Smith ay naging mayor ng Nauvoo noong 1842. Bilang mayor, siya ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa mga patakaran at pamamahala ng lungsod. Ang kanyang pamumuno ay nagdulot ng karagdagang tensyon sa pagitan ng mga Mormon at ng mga hindi Mormon sa lugar, lalo na dahil sa kanyang impluwensya sa politika at relihiyon. Bilang mayor, si Joseph Smith ay naharap sa maraming kontrobersya. Ang kanyang desisyon na wasakin ang imprenta ng Nauvoo Expositor ay isa sa mga pinakaprominente, na nagdulot ng malawakang galit at pagsampa ng kaso laban sa kanya. Ang aksyon na ito ay nakita ng marami bilang isang labis na pang-aabuso ng kapangyarihan at isang paglabag sa kalayaan ng pamamahayag. Dahil sa pagkasira ng imprenta, inaresto si Joseph Smith at ang kanyang kapatid na si Hyrum Smith. Ang pag-aresto sa kanila ay nagdulot ng mas malaking tensyon sa rehiyon, na nagresulta sa pag-atake ng isang mob sa Carthage Jail kung saan sila ay nakakulong noong Hunyo 27, 1844. Isang galit na mob ang sumugod sa Carthage Jail, na nagresulta sa pagkamatay nina Joseph at Hyrum Smith.